की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है परवाणु हिमाचल से जहां पर आज सुबह Ang Indian thriller movie na Katputli ay ipinalabas noong 2022. वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड में तीसरी की तैयारी कर रहा है। 2 मर्डर्स हो चुके हैं। Sa syudad ng Parwano sa India, habang naglalakad ang dalawang lalaki, may naamoy na kakaiba ang dala nilang aso. Sinundan nila ang aso dahilan para mangilabot ang dalawa nang madiskubre ang bangkay na nakabalot sa plastic. Ilang sandali pa dumating na ang mga pulis at forensic team, sa pag-iimbestiga nakilala ang babaeng bangkay na isang high school student na si Samiksha. Nakita sa mukha nito ang maraming sugat, at nawawala ang isang mata. Ang krimen ay gumimbal at naging usap-usapan sa buong syudad, lalo na sa binatang si Arjan na mahilig kumulekta ng mga balitang tungkol sa serial killer. Bata pa si Arjan ay mahilig na itong magsulat kaugnay sa karumal-dumal na krimen, dahil pangarap ni Arjan na maging scriptwriter sa pelikula, at para lalong magkaroon ng kaalaman, criminal psychology ang kursong tinapos ni Arjan sa college. Nang matapos ni Arjan ang kanyang ginagawang script, ay walang magkagustong producer dahil mas interesado ang mga producer sa comedy film, na malaki ang kinikita sa takilya. May producer ang naibigan ng ginawang script ni Arjan, subalit ibig ng producer na palitan ng ending sa script, na hindi mahuli ang serial killer sa katapusan ng pelikula. Hindi pumayag si Arjan, sinabi ni Arjan na kahit anong talino ng serial killer, magkakamali pa rin ito at mahuhuli. Dahil doon hindi itinuloy ng producer ang alok na kontrata kay Arjan. Mungkahi ng pinsan ni Arjan na comedy na lang ang isulat para madali silang makakuha ng producer, pero tumanggi si Arjan. Naging mailap ang pagkakataon kay Arjan na maging movie writer, naisipan muna nitong magbakasyon sa kanyang kapatid na babae na nasa syudad ng Kasauli. Hiniling ng kapatid ni Arjan na si Sima, na magpulis si Arjan tulad ng kanilang ama na pulis din noon. Ang asawa ni Sima na si Narinder, na isa ring pulis ay nangako na tutulong para ma-assign si Arjan sa kanilang presinto. Nakumbinsi si Arjan kaya kumuha agad ito ng exam para pumasok sa pulisya. Matapos makapasa sa written exam, pumasok naman si Arjan sa Police Academy para sa physical training. Dinaglaon nakapagtapos si Arjan na may ranggong sub-inspector. Sa unang araw sa pagpasok sa serbisyo ni Arjan, nagpaalala si Narinder na mag-iingat si Arjan dahil delikado ang kanilang trabaho, at higit sa lahat kailangan sumunod si Arjan sa order ng mga nakakataas na opisyal. Sa police station ipinakilala ni Narinder si Arjan sa mga kasamahan nila. Nang araw na yun napadaan si Arjan sa interrogation room, nakita nito na pinapahirapan ng opisyal na si Ravi ang isang tao. Tinawag ni Ravi si Arjan at inutusang pahirapan ang sospek hanggat hindi umaamin. Sa labas ipinagmalaki ni Narinder ang kanyang bayaw na matalino at madali lang matuto, habang si Arjan imbes na paaminin ang sospek, kwenintuhan lang ito ni Arjan ang nagawa niyang script para sa pelikula. Nagalit si Ravi sa nakitang hindi sumunod si Arjan, bilang parusa inalis ni Ravi sa crime investigation si Arjan, at inilipat na lang sa stationary maintenance. Ilang buwan ang lumipas, isang high school student na si Amrita ang papauwi na sa kanilang bahay. Natuwa si Amrita nang sumalubong ang kanyang aso. Maya-maya may van na dumating at tinawag ng driver si Amrita. Kilala ni Amrita ang driver kaya hindi ito nag-alangang lumapit. Nagtaka si Mrs. Ronash na mahigit isang oras na ay wala pa ang anak niyang si Amrita. Inakala ni Mrs. Ronash na dumating na ang anak dahil kumakahol na ang kanilang aso. Nang lumabas ito ay wala si Amrita, bagkus may nakita si Mrs. Ronash na gift box na nakasabit sa leeg ng aso. Sa police station nakita ni Arjan ang pag-report ng mag-asawang Ronash sa pagkawala ni Amrita. Sinabi nilang naipagtanong na nila sa lahat ng kanilang pamilya at kaibigan pero wala si Amrita. Ipinag-utos ng hepe na si Inspector Godia sa mga pulis na kumuha ng mga CCTV footage sa mga gusaling dinaanan ni Amrita. Nang buksan ni Godia ang gift box at ilabas ang ulo ng isang manika na walang mata, nagulat si Arjan dahil may kahawig ang manika, hindi lang niya matandaan kung saan niya nakita. Habang nanunood sila ng balita sinabi ni Arjan na sigurado siya na hindi simpleng pagkawala ang kaso kundi serial killing, dahil nag-iwan na marka ang kumidnap kay Amrita. Nagbabala si Narinder na huwag makikialam si Arjan sa kaso, dahil hindi siya naka-assign sa Crime Investigation Unit, baka magalit si Inspector Godia at e-transfer si Arjan sa gubat. Lumapit kay Arjan ang anak ni Narinder na si Payal, nakiusap si Payal na si Arjan ang pumirma sa report card, dahil pagagalitan siya ng kanyang ina kung makikitang mababa ang kanyang grade sa subject na math. Nung una ay hindi pumapayag si Arjan pero dahil sa makulit si Payal pinagbigyan na lang ito ni Arjan. Kinabukasan nagpahatid si Payal kay Arjan, nang makita ni Arjan ang guro ni Payal, nabighani si Arjan sa ganda ng guro na si Divya.
Pero laking gulat ni Arjan na siya ang ipakilalang ama ni Payal para kausapin ni Divya. Walang nagawa si Arjan kundi sakyan na lang ang pagsisinungaling ni Payal. Pinagsabihan ni Divya si Arjan na tumulong sa pag-aaral ng anak kapag nasa bahay, nang hindi mababang grades ang makuha ni Payal. Pero nabisto ang pagpapanggap ng dalawa dahil dumating si Narinder at Sima, para ihatid ang nakalimutan ni Payal na lunchbox. Nagalit si Sima sa pagtago ni Payal ng kanyang grades, pero sinabi ni Arjan na hindi dapat pag-alitan si Payal, bagkus tulungan nila ito sa pag-aaral. Si Arjan ang inutusan na kunin ang pinaprint na mga larawan ng manika na gagamitin sa pag-iimbestiga. Nang makuha na ang mga larawan nakita ni Arjan si Divya sa park, lumapit si Arjan pero nagalit si Divya dahil inakala nito na sinusundan siya ni Arjan. Sinabi ni Arjan na hindi niya sinusundan si Divya, ibig lang niyang humingi ng dispensa sa pagpanggap niya bilang ama ni Payal. Maya-maya may batang lumapit kay Divya, napansin ni Arjan na pipi at mahina ang pangdinig ng bata na akala ni Arjan ay anak ni Divya. Pero bago umalis si Divya, ipinaalam ni Divya na pamangkin lang nito ang bata. Nang makauwi si Arjan tiningnan niya ang larawan ng manika, biglang naalala ni Arjan ang mga ginupit niyang balita sa newspaper, na isa roon ay kahawig ng mukha ng manika. Kinuha ni Arjan ang kanyang malita na may mga clippings ng newspaper. Nakuha ni Arjan ang balita noon kay Samiksha. Napagtanto ni Arjan na ang mga markang sugat sa mukha ng manika, ay pareho sa sugat sa mukha ni Samiksha, na tinanggal din ang mata. Pinakiusapan ni Arjan si Narinder na ipaalam kay Godia ang kanyang natuklasan, pero tumanggi si Narinder. Muli nitong binalaan si Arjan na huwag makikialam sa hindi niya kaso. Naniniwala pa rin si Narinder na gumana na naman ang malikot na imahinasyon ni Arjan, na sa pelikula lang nangyayari. Pagdating nila sa police station, nalaman nilang may nahuli ng sospek sa pagkawala ni Amrita. Naabutan nila sa interrogation room na sinasaktan ni Godia ang sospek para umamin. Sinabi ng sospek na binasted siya ni Amrita, kaya napagbantaan niya si Amrita na papatayin pero hindi niya ginawa. Nakapagbanta lang siya dahil sa kanyang naramdamang galit. Naawa si Arjan sa sospek na alam niyang inosente, kaya napilitan si Arjan na kausapin si Godia, at sabihin ang natuklasan na makakatulong sa kaso. Nairita si Godia sa panghihimasok ni Arjan. Ayaw makinig ni Godia sa baguhang pulis pa lang, inutusan ni Godia si Arjan na hampasin ang sospek para umamin. Pero ang upuan ang pinatamaan ni Arjan kaya naputol ang pamalo. Sinabi ni Arjan na walang kinalaman ang sospek, dahil sigurado si Arjan na ang kumidnap kay Amrita at pumatay kay Samiksha ay gawa ng isang baliw o serial killer. Ipinakita ni Arjan ang pruweba, tinanggalan ng mata si Samiksha at ang mga sugat sa mukha nito, ay tulad sa hitsura ng manikang iniwan ng kidnapper ni Amrita. Lumalabas din na mga babaeng high school ang target ng killer. Nagtanong si Ravi na kung bakit nag-iwan pa ng manika ang killer, sinabi ni Arjan na pumapatay ang serial killer na walang motibo at nag-iiwan ng marka, para ipagyabang na siya ang gumawa ng krimen, dahil masaya ang serial killer kung kinatatakutan ang kanilang marka. Suhestyon ni Arjan na ituon ang imbestigasyon sa serial killer para mailigtas pa nila si Amrita. Pero itinuring lang na haka-haka ni Godia ang impormasyon ni Arjan, dahil walang nakitang manika ng matagpuan ang bangkay ni Samiksha. Inutusan na lang ni Godia si Arjan na bumili ng sigarilyo. Maya-maya nagtaka si Arjan nang makitang nagmamadaling sumakay ng sasakyan sina Godia. Sinabi ni Narinder na natagpuan na si Amrita. Subalit bangkay na si Amrita nang maabutan ng mga pulis. Nakabitin ito sa ilalim ng tulay at nakabalot ng plastik. Naniwala na sina Ravi na tama si Arjan, serial killer ang kumidnap at pumatay kay Amrita. Dahil nawawala rin ang isang mata nito at may mga sugat sa mukha. Alam ni Arjan na ayaw pa rin tanggapin ni Godia na serial killer ang bumibiktima sa mga kabataan, at para mapatunayan pumunta si Arjan sa Par 10 Police Station, at nagtanong kung may nakita silang gift box sa crime scene ni Samiksha. Sinabi ng imbestigador na wala silang nakita. Sunod na pinuntahan ni Arjan ang bahay ni Samiksha, pero sinabi ng mga magulang ni Samiksha ay wala rin silang napansin na gift box ng araw na mawala ang kanilang anak. Maging sa eskwelahan ni Samiksha ay nagtanong-tanong din si Arjan. Di nagtagal bumalik na si Arjan sa kasauli. Pagdating ni Arjan sa forensic lab, inilahad ng doktor ang autopsy result na pinahirapan ng sobra si Amrita. Sinugatan ang mukha nito, binunot ang mga buhok, binasag ang mga ngipin at dinukot ang isang mata ni Amrita. Sigurado ang doktor na walang ibang makakagawa ng karumal-dumal na pagpatay tulad kay Amrita kundi isang baliw lamang. Maya-maya dumating ang provincial director na si Superintendent AJ. Nagalit ito kay Godia dahil kidnapping lang ang inilagay ni Godia sa police report. Wala rin itong ginawang imbestigasyon kung may kaugnayan ang kaso ni Amrita sa kaso ni Samiksha.
Pinuri ng superintendent si Arjan sa pag-imbestiga sa Paruano, kaya nakarating sa kaalaman ng superintendent na kaso na ng serial killing ang nangyayari. Tutol si Godia na sabihing serial killing ang mga kaso, dahil walang report na may nakuhang gift box sa crime scene ni Samiksha. Sinabi ni Arjan na kaya walang natagpuan ng mga pulis sa crime scene, dahil sa eskwelahan ni Samiksha inilagay ng serial killer ang gift box. Akala ng janitor na iwan ng estudyante kaya inilagay nito ang gift box sa stockroom. Ibinigay din ni Arjan ang autopsy report ni Samiksha, at sinabi ng doktor na magkatulad lang ang injuries ni Samiksha at Amrita, nangangahulugan na iisang tao lang ang may gawa ng krimen. Nagtanong ang superintendent kung paano mahuhuli ang serial killer, pero walang nakasagot maliban kay Arjan. Sinabi ni Arjan na naghahanap ng atensyon sa publiko ang killer, kaya hindi nila ilalabas sa media ang nangyari, para lumabas muli ang killer sa kanyang pinagtataguan. Pumayag ang superintendent sa suhestyon ni Arjan, dahil doon nag-utos ito na i-assign muli si Arjan sa Crime Investigation Unit. Sinimulan ni Arjan na maghanap ng manika sa iba't ibang lugar, dahil ang manika lang ang tanging palatandaan para matunton ang serial killer. Hanggang malaman nila na ang manika ay binili sa online market, gumamit ng peking pangalan at address ang nag-order. Samantala inilipat si Payal sa ibang eskwelahan na may balitang magandang magturo sa math, pero ilang araw pa lang nasaksihan ni Payal kung paano parusahan ng kanilang guro ang kanyang kaklase na si Fatima, dahil hindi nakasagot ng tama. Nagbanta ang math teacher na si Tomar, na kapag hindi makasagot ng tama ang mga estudyante, dobleng parusa ang kanyang ibibigay. Maya-maya pinatawag na ang mga estudyante dahil magsisimula na ang program ng Founders Day ng eskwelahan, pero pinaiwan ni Tomar si Fatima para kausapin. Sa assembly hall matapos mag-speech ng principal, sumunod ang magic show kung saan naging masaya at namangha sa palabas si Payal. Habang sa classroom sinabi ni Tomar na alam niyang pagbo-boyfriend ang inaatupag kaya mababa ang mga grades ni Fatima. Nagbanta si Tomar na magsusumbong sa magulang ni Fatima, kung hindi susunod si Fatima sa kanyang ipapagawa. Ayaw ni Fatima na malaman ng kanyang may sakit na ama tungkol sa mababang grades kaya napilitan itong pumayag sa ibig ni Tomar. Sa dating eskwelahan ni Payal, lumapit kay Dibya ang estudyante nitong si Kumal. Ipinakita ni Kumal ang bago niyang hearing aid na nakakapag-record ng tunog. Nagandahan si Dibya kaya nagpa siya itong bilhan din ng ganun ang kanyang pamangkin. Kinagabihan nag-aalalang nag-report sa police station ang mga magulang ni Kumal, dahil hindi nakauwi ang kanilang anak. Kinabukasan pinatawag si Dibya sa principal's office, hindi akalain ni Dibya na pulis si Arjan, nagulat si Dibya nang malaman na nawawala ang kanyang estudyante. Sinabi ni Dibya na huli niyang nakita si Kumal na sumakay sa rickshaw, hindi niya napansin ang plate number pero may nakita siyang marka sa likod, makikilala niya ang marka kung makikita muli ang rickshaw. Sumama si Dibya kina Arjan para galugarin ang buong syudad sa paghahanap ng rickshaw, pero hindi nila makita ang hinahanap. Ang sumunod na araw natagpuan sa isang lugar na patay na si Kumal. Nang papunta na sa lugar sina Arjan, nasira ang kanilang motorsiklo kaya sumakay na lang si Arjan sa rickshaw. Pagdating sa crime scene ni Arjan, napatunayan niyang kagagawa na naman ng serial killer ang pagpatay kay Kumal. Sa bahay ni Dibya, napatingin ito sa dino drawing ng kanyang pamangkin. Naalala ni Dibya na ganun ang marka na nasa likod ng rickshaw na sinakyan ni Kumal. Dali-daling tumawag sa mga pulis si Dibya. Nang makausap na si Arjan sinabi ni Dibya na may markang star na pula ang rickshaw, at may nakasulat na salitang racer. Nagulat si Arjan dahil ang nasakyan niyang rickshaw ay ang rickshaw na tinutukoy ni Dibya. Hinabol ni Arjan ang rickshaw pero nakatunog ang driver, kaya mabilis itong tumakbo kung saan-saan para lang makatakas. Hindi naman tumigil si Arjan na gumawa ng paraan para mahuli ang driver. Sa police station umamin ang driver na binabayaran siya ng math teacher na si Tomar, para sabihin kung sinong estudyante ang umuuwing mag-isa. Dinadala ni Tomar sa kanyang bahay ang estudyante at inaabuso. Pinuntahan agad ni Arjan ang bahay ni Tomar, positibong na-recover nila ang gamit ng ilang estudyante at ang bag ni Kumal. Nakakita rin si Arjan sa labas ng bahay ng gift box na may lamang ulo ng manika. Laking gulat ni Narinder nang makilala ang math teacher na siyang guro ni Payal, kaya nagmamadaling pinuntahan ni Arjan ang eskwelahan. Samantala sinabi ni Tomar na kung susunod sa ipapagawa niya si Payal, hindi magsusumbong si Tomar sa magulang ni Payal na hindi nakapasa sa exam. Dahil sa takot na mapag-alitan, pumayag si Payal sa iuutos ni Tomar. Sa mga sandaling yun hinahanap na ni Arjan si Tomar sa eskwelahan, lumapit si Fatima at nagsumbong kay Arjan. Nagtaka si Tomar na hindi pa sumusunod sa utos si Payal, nagulat siya sa pagdilat ng mata na nasa harap niya si Arjan. Hindi na nakontrol ni Arjan ang sarili dahil sa sobrang galit,
Inutusan nito si Payal na lumabas at isara ang pinto, at saka paulit-ulit na sinipa si Tomar. Sa ospital hindi pa rin mapigilan ni Narinder at Arjan ang galit, pero itinanggi ni Tomar na siya ang serial killer at pumatay kay Kumal. Inamin ni Tomar ng araw na yon ay sumabay siya kay Kumal sa rickshaw na kanyang kakuntsabang driver. Inalok niya si Kumal na bibigyan ng libro kaya pumayag si Kumal na sumama sa bahay. Naghanda si Tomar na maiinom at nilagyan ng gamot, pero nakita ni Kumal at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Hindi na inabutan ni Tomar ang estudyante at nang bumalik siya sa bahay, doon nakita ni Tomar ang gift box. Pero dahil sa malakas ang ebidensya nakuha kay Tomar, hindi naniwala si Arjan. Ang sumunod na araw, inireport ni Godia sa superintendent na nahuli na nila ang serial killer. Nalungkot si Arjan dahil si Ravi ang itinuro ni Godia na nakahuli kay Tomar. Ganun pa man alam ng mga kasamahan ni Arjan, na si Arjan ang nagsumikap na malutas ang kaso. Kinagabihan, nagkaroon ng party sa bahay ni Narinder para sa birthday ni Payal, na naging daan para magkakilala ng lubusan sina Divya at Arjan. Sa gitna ng kasiyahan may pulis na tumawag kay Arjan, na hinostage ni Tomar si Godia. Pagdating sa ospital ni Arjan, nakita ni Arjan na desperado na sa sarili si Tomar, paulit-ulit na isinisigaw na hindi siya ang serial killer. Nakaisip ng paraan si Arjan para iligtas si Godia, ipinasok ni Tomar si Godia sa elevator, mga ilang sandali lang may putok na umalingaw-ngaw. Pagbukas ng elevator patay na si Tomar dahil binaril ni Arjan. Akala ni Arjan tapos na ang problema nila sa serial killer dahil patay na si Tomar. Tumawag sa kanya si Narinder at sinabing nawawala si Payal. Halos paliparin ni Arjan ang motorsiklo sa pagmamadaling makauwi. Pagdating sa bahay kinabahan si Arjan dahil may iniwang gift box at ulo ng manika, nangangahulugang buhay pa ang serial killer at nakuha si Payal. Agad nag-order si Godia na magsagawa ng search operation, lahat ng daan palabas sa syudad ay nilagyan ng checkpoint. Bawat sasakyan na dumaraan ay hinahalugog ng mga pulis, walang tigil sa paghahanap ang mga pulis sa syudad, maging sa kagubatan ay ginagalugad ni na Arjan. Matapos ang 2 araw na paghahanap, bigo si Arjan pero lahat sila ay umaasang makikita pa rin si Payal. Napansin ni Arjan na may nakalabas na plastik sa kanilang sasakyan. Nang buksan ni Arjan na durog ang kanyang puso na makita si Payal na wala ng buhay. Napansin ni Narinder na natulala si Arjan, lumapit ito at nabigla sa nakitang wala na ang kanyang anak. Hindi na napigilan pa ni Narinder at Arjan ang mapaiyak. Sa autopsy malinaw na kagagawa ng serial killer ang pagpatay kay Payal, mabigat ang dibdib ni Arjan habang nakabantay sa kanyang pamangkin, nasa isip pa rin niya ang masasayang sandali na kasama si Payal, hindi nakatiis si Arjan pumasok ito sa sasakyan at nagsisigaw. Nang matapos ang libing ni Payal, tulala pa rin si Sima, nagsalita lang ito nang makaharap si Arjan, hiniling ni Sima na mabigyan katarungan ang lahat ng biktima ng serial killer. Subalit ang sumunod na araw, sinuspendi si Arjan dahil sa pagbaril kay Tomar na walang order galing sa opisyal. Nag-aalala si Arjan kung paano niya matutupad ang pangako sa kanyang kapatid, na mahuli ang serial killer kung suspendido siya sa trabaho. Napansin ni Arjan na nakarecord ang kanilang pinag-uusapan sa hearing aid ng pamangkin ni Divya na si Iti. Sinabi ni Divya na bumili siya ng hearing aid na nakaka-record ng usapan, tulad sa hearing aid na gamit ni Kumal. Naalala ni Arjan na may hearing aid nga silang narecover sa bangkay ni Kumal. Pumunta agad si Arjan sa forensic lab at kinuha ang hearing aid sa gamit ni Kumal. Pinakinggan ni Arjan ang naka-record, walang ibang narinig si Arjan kundi ang pagsigaw ni Kumal, at ang musikang galing sa piano. Nagtanong si Arjan sa mga tumutugtog ng piano, pero hindi nila alam kung sino ang tumugtog ng musika. Isang radio DJ ang pinuntahan ni Arjan at malugod siyang tinulungan. Inanunsyo ng DJ na ang makakapagsabi kung sino ang composer ng musikang pinatugtog nila ay makakatanggap ng shopping voucher. Marami ang tumawag pero isang dalaga ang siguradong nakakaalam ng musika. Sinabi ng dalaga na narinig niya ang musika nang magkaroon ng annual function day sa kanilang eskwelahan sa APS High School sa Parwano. Ipinakita ng principal ng APS High School ang video footage ng function day. Pinatutugtog ng magician na si Agnes ang musika sa piano. Sa palabas tinawag ni Agnes sa stage si Samiksha. Nalaman ni Arjan na pipi si Agnes, walang iniwang impormasyon maliban sa may sasakyan nitong blue na van. Ipinaalam agad ni Arjan kay Godia na ang serial killer ay babaeng magician na si Agnes, may isang pattern si Agnes para madaling makidnap ang mga estudyante. Nagpapalabas ng magic show si Agnes sa eskwelahan, tinatawag ni Agnes sa stage ang estudyante, para makuha ang tiwala ng estudyanteng plano nitong biktimahin, na tulad kay Samiksha,
kay Amrita, kay Kumal at kay Payal. Pagkatapos ng 2 araw kapag pauwi na ang mga estudyante tatawagin sila ni Agnes, kampanteng lalapit ang estudyante dahil kilala na nila si Agnes, kaya mabilis na nakikidnap ni Agnes ang estudyante. Naniwala si Godia kay Arjan, inamin ni Godia na nagkamali siya sa pagmaliit sa kakayahan ni Arjan dahil baguhan pa lang na pulis. Inutusan ni Godia si Ravi na ibalik ang service firearm ni Arjan, ibinabalik na ni Godia sa serbisyo si Arjan, at si Arjan ang mamumuno sa Crime Investigation Unit.